Sa paningin ng Moy tao sa nayon, isa siyang katawa-tawang henyo. Ngunit sa likod ng lahat, siya ay ang pinakamalakas na especially iya ng North Korean Special Forces. Para walang maghinala sa kanya, kailangan niyang mahulog sa hagdan 3 beses kada araw. At sa bawat pagkakataon, ang mukha niya ang unang bumabagsak. Palaging may sipon at nakangiti ng parang tanga kapag may taong lumalapit. At ang inaapi ng mga batang pasaway ay naging pang-araw-araw na eksena. Ang mas matindi pa, tuwing ika-6 na buwan, kailangan niyang damumi sa lugar na may mga dumadaan. At sa pagkakataong ito, target niya ang mag-ina sa nayon. Nagkunwari siyang sobrang nagmamadali, at sa gitna ng mga tinging puno ng pagkasuklem, tumakbo siya sa poste ng kuryente at naglabas ng sama ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na ang matagal na niyang iniibig ay dadaan din doon. Sa ganitong paraan, natapos ang pag-ibig ni Donggo bago pa man ito nagsimula. Ngunit kahit ganon, hindi siya kailanman nagpabeya. Ang kanyang ina at ang bayan ang tanging laman ng kanyang puso. Sa kanyang paningin, basta't maalagan ng bansa ang kanyang ina, handa siyang isakripisyo maging ang kanyang buhay. Lalo na ngayong ang kailangan lang ay magpakatupid o. Ngunit makalipas ang 2 taon, wala pa ring bagong utos mula sa organisasyon. Ang tanging paraan para makipag-ugnayan ay ang pager, pero ni minsan walang mensaheng dumating. Wala na siyang magawa, kundi ipagpatuloy ang kanyang pagkukunwaring hanggal. Kahit pa siya'y tinatamasa ng kahihiyan, matatag ang paniniwala ni Donggo, na basta't makatayo siya muli mula sa lupa, isa pa rin siyang tunay na lalaki. Akala mo nakaalis na kami. Unti-unti, nasanay si Donggo sa buhay sa nayon. Hindi kailanman itinuring ng mga taga-nayon si Donggo bilang isang dayuhan. Noong panahon na siya'y lubos na walang magawa, tinanggap siya ni Lolo at pinagtatrabaho sa tindahan ng mga paninda. Ang tanging kapintasan lang niya ay pagiging kuripot. Ang mga batang madalas siyang batuhin ng bato at asarin. Kapag may problema, siya agad ang tinatakbuhan para humingi ng tulong. Ang magandang dalaga sa kabilang bahay na mahilig siyang tuksuhin. Kapag lasing ay siya rin ang sinasandalan at kinakausap. Ang panganay na anak ni Lolo sa tindahan. Dahil takot na baka apihin siya ng iba, madalas siyang turuan ng boxing. Sa puso nito, matagal nang itinuring si Donggo bilang isang kapamilya. Sa maliit na nayong itinuturing na kampo ng kalaban ng organisasyon. Dito naranasan ni Donggo ang kabutihang hindi pa niya naranasan kailanman. Habang pinagmamasdan ang mga tapat at mabubuting mamamayan, hindi niya namamalayan, ang kanyang puso ay naantig na, at ang kanyang paninindigan ay tila nabubuwag na. Sa lugar na ito, tanging ang postman na matabang si Kuya lang, ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Donggo bilang undercover. Nanatili siya roon ng 16 na taon, pero tila kinalimutan na rin niya ang kanyang misyon sa paglipas ng panahon. Sa araw-araw, abala na lang siya sa kasalukuyang buhay. At naging chairman pa ng fan club ng South Korean girl group. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang misteryosong nawala. Kasabay nito, isang hindi kilalang bisita ang dumating sa tahimik na nayon. At tila hindi siya estranghero kay Donggo. Ngunit ang lalaking may dilaw na buhok ay walang pakundangan. Kunwaring magpapalit lang ng sapatos. Pero ang totoo'y susugod siya. Buti na lang at hindi basta-basta si Donggo. Mabilis siyang nakaiwas at agad lumaban pabalik. Kapag naglalaban ang mga bihasa, lahat ng galaw ay tina-target ang mga vital na parte. Matapos ang malapitang labanan, nagpantay ang lakas ng dalawa sa kanilang laban. Lumabas na ang lalaking dilaw ang buhok ay isa ring especially iya. Pareho sila ni Donggo na galing sa parehong unit ng militar. Simula bata pa sila, palagi silang magkaribal. Ngayon, pumasok siya sa South Korea para isakatuparan ng isang mas mahalagang lihim na misyon mula sa organisasyon. Habang pinagmamasdan ang misteryosong at nakakainis na hitsura ng dilaw ang buhok, naging sobrang curious si Donggo. Kaya nagsuot siya ng uniforme ng delivery boy, at sinundan siya ng palihim. Sa bandang huli, natuklasan niyang sumasali pala ito sa isang talent show. Maayos ang performance ng ibang kalahok, ngunit pagdating sa kanya, ang tinutukoy palang mahalagang misyon, ay ang magpanggap bilang isang rock singer. Nagpapanggap siyang lokal at nagtatago sa nayon. At kapag hindi siya mahusay tumugtog, napapagalitan pa siya. Dahil dito, naging mas panatag ang loob ni Donggo. Ngayon, pwede na silang makitungo sa isa't isa bilang tunay na magkaibigan. Ilang sandali pa, dumating pa ang isa pang especially iya sa nayon, si Xiaohai. At ang kanyang pagkakakilanlan ay isang estudyante, isang hanggal, isang mga awit, isang estudyante. Ang 3 top agents mula North Korea ay ngayon nagtatago sa isang maliit na baryo sa South Korea. Tungkol sa kanilang misyon, ni isa sa kanila ay walang ideya. Wala silang magawa kundi maghintay sa susunod na utos mula sa itaas. Habang lumilipas ang mga araw, sa wakas natanggap nila ang tawag mula sa inang bayan. Ngunit hindi nila inasahan na ang unang misyon na matatanggap nila matapos ang mahabang panahon ay ang magpakamatay. Lumabas na matagal nang may malaking pagbabago sa bansa. Nagkasundo na ang North at South Korea sa isang peace agreement. At upang maiwasang lumala muli ang relasyon ng dalawang bansa,
Ang estado ay naglunsad ng malawakang operasyon para burahin ang mga espesyaliya. Kasabay nito, ang mga undercover agents sa iba't ibang lungsod ay sunod-sunod na tumanggap ng kautusan. Sino ba naman ang hindi takot sa kamatayan? Ngunit ang matinding paniniwala para sa bayan ang nagtulak sa kanila na sumunod. Kaya kinabukasan sa buong South Korea, misteryosong dumami ang mga kaso ng pagpapatiwakal. Agad itong nakatawag ng pansin ng South Korean Police. Ngunit hindi agad tumalima si Donggo sa utos. Nais pa niyang makipagkita sa nakatataas. Hindi dahil sa takot mamatay, kundi para lamang masiguro kung buhay at maayos pa ang kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nabunyag ang kinaroroonan ni Xiaohai, at agad siyang nadakip ng South Korean Police. Mula sa katawan niya ay inalis ang isang tracking chip. Doon lang naunawaan ni Donggo na saan man siya tumakas, tiyak siyang huhulihin. Malinaw, itinakwil na siya ng kanyang bayan, at ang kanyang pagbabalat kayo ay nawalan na ng saysay. Kaya pumunta siya sa barberya, at pinatabas ang buhok niyang panghangal sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, isa-isa niyang pinuntahan at nagpaalam sa mga taga-nayon. Nang mabalitaan ni Aling Amon na siya'y aalis, hindi siya nagtanong. Sa halip, tahimik niyang inabot ang coat na suot niya nung dumating siya. At sinabi niyang may savings passbook sa bulsa ng coat, para raw iyon sa pamasahe pa uwi. Pagbalik niya sa dating kasuotan, tila muli siyang naging ang dating siya. Maya-maya, pumunta siya sa bodega, at sa wakas ay hinarap ang kanyang dating tagapagsanay. Bago ang kanilang misyon, sinabi na ng tagapagsanay, may 2 pagkakataon lang tayong muling magkikita. Kapag nagkaisa na ang bansa at magkikita tayo bilang magkapatid, o kapag naging magkaaway tayo at isa sa atin ang kailangang mamatay sa kamay ng isa. Hindi niya inaakalang ang sinabi ng tagapagsanay ay magaganap sa totoong buhay. Punong-puno ng halo-halong damdamin si Donggo. Bago siya mamatay, itinanong niya ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang aking ina, buhay pa ba siya? Ngunit hindi siya sinagot ng tagapagsanay. Sa halip, nagbigay ito ng utos na siya ay patayin. Hindi tanggap ni Donggo na mamatay nang walang kasagutan. Kaya agad niyang pinabagsak ang mga pumatay. Kinuha niya ang baril at itinapat ito sa tagapagsanay. Ngunit hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Sa halip, siya ay tinambangan. At siya ay sinipa palabas ng bintana. Bagsak siya ng malakas sa lupa. Buti na lang at dumating si Yellow Hair sakay ng kotse, at nailigtas si Donggo. Kasunod nito, pumunta silang dalawa sa isang abandonadong gusali. Hindi nila inaasahan na naroon din si Matabang Tito. At may dala pa itong isang bag ng mga armas. Ngunit nang buksan nila ito, puro ladrilyo lang pala ang laman. Agad naisip ni na Donggo at Yellow Hair na niloko sila. Ang totoo, si Matabang Tito ay hindi basta-bastang espesyaliya. Matagal na pala niyang minamanmanan ang mga espesyaliyang nagpunta sa South Korea. At kinukolekta niya ang ebidensyang sila'y nagtaksil sa bayan. Upang mapatunayan na ang buong espionage mission ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Noong araw na sumali si Donggo sa organisasyon, ang kanyang ina ay ikinulong bilang isang bihag. At ngayon, habang sila'y tinutugis, tiyak na wala na ring pag-asa ang kanyang ina sa loob ng kulungan. Pagkarinig nito, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Donggo. At ang paniniwala niyang matagal niyang pinanghawakan ay bigla na lang gumuho. Ang tinatawag na pag-aalay ng buhay para sa bayan ay isa lamang kasinungalingang itinanim ng mga nakakataas. Sa mata ng bansa, sila'y mga piyesang madaling itapon kapag hindi na kailangan. Ang mas nakakatawa pa, silang naging tapat sa bansa. Ngayon ay tinatawag pang mga traidor. Sumugod ang mga tauhan ni Matabang Tito sa kanila, at nagsimula ang mabangis na labanan. Buti na lang at bihasa sila sa pakikipaglaban. Bagamat matindi ang tinamong sugat, nagawa nilang talunin ang kalaban. Nagpunta silang dalawa sa rooftop, kapwa napapangiti sa pait. Ibinigay nila ang lahat para sa bayan. Pero ganito lang pala ang kapalit. Nang makita nilang paparating ang tagapagsanay, handa na silang mamatay kasabay ng mga kalaban. Sa gitna ng ulan, muling nagtanong si Donggo. Inalagaan ko ang inang bayan, pero ang ina ko, sobra ba ang hiling kong pangalagaan siya? Para sa'yo, alin ang mas mahalaga, ang bayan o ang ina? At para naman sa bayan, ano nga ba talaga ang mas mahalaga? Sa tanong niyang tagos sa kaluluwa, wala pa rin siyang nakuhang sagot. At alam na rin niya, na kailanman ay hindi niya ito maririnig. Hanggang sa puntong ito, wala nang dahilan para magpakumbaba pa. Sa galit, pinatay niya ang lahat ng kalaban. Ang natira na lang ay ang tagapagsanay. Ngunit sugatan na si Donggo. Sa ilang saglit lang ay napailalim siya sa tagapagsanay at pinatungan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Xiaohai, armadong-armado, kasama ang mga pulis ng South Korea, upang mailigtas si Donggo. Napilitan siyang makipagtulungan sa mga pulis. Nang makita ito ng tagapagsanay, kumuha siya ng granada, at nagtangkang pasabugin ang lahat. Sa huling sandali, sumugod si Yellow Hair. At niyakap ang tagapagsanay, at tumalon mula sa rooftop. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, nailigtas niya si Donggo at si Xiaohai. Ngunit si Donggo ay nawalan na ng dahilan upang mabuhay. Patay na ang kanyang inang pinakamamahal. At itinakwil siya ng sariling bansa. Bigla niyang nakita ang savings passbook, na ibinigay sa kanya ni Dakiyang bago siya umalis. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang napakalaking halagang naipon doon.
Mula sa unang paglalagay ng pangalan ni Donggo, hanggang sa kalaunay tinawag itong pambayad sa kasal ng pangalawang anak. At sa sandaling ito, saka lamang niya naunawaan na matagal na pala siyang itinuring na tunay na pamilya ni Da. Lumuluhang si Donggo, sa wakas ay nakita niya ang dahilan upang mabuhay muli. Gusto kong bumalik, iyon ang tunay na buhay na gusto ko. Sa ilalim ng ulan, tila nakita niyang muli si Da sa may pintuan. Nag-aalala kung may payong ba siya o wala, ngunit huli na ang lahat. Kahit maaari sana siyang mabuhay, kung sumuko siya sa mga pulis ng South Korea, kahit na ang katapatan nila ay ginantihan ng pagtatakwil ng bayan dahil sa kanilang dangal at paninindigan. Kahit mahulog sila ni Xiao Hai mula sa rooftop at mamatay, hinding-hindi sila magpapasakop sa kaaway. Hindi malaman kung pang ilang taglamig na ang lumipas simula nang umalis si Donggo. Pero si Da ay patuloy pa ring naghihintay sa pagbabalik ng kanyang pangalawang anak. At sa likod ng litrato ng kanilang pamilya, may nakasulat na mensahe ni Donggo para kay Da. Siguro, hindi talaga siya tuluyang umalis. Marahil, sa ibang lugar lang siya naroroon. Tahimik na pinangangalagaan ang taong pinakamahal niya.